Lord bless you. Anyway, tayo po lahat ay tumayo. Lahat may pananampalataya ng ating Panginoon Jesucristo ay merong pananampok sa lahat ng pangangailangan, ano man ang pangangailangan na yan, sino man ang nangangailangan, sa ano man ang nangangailangan na yan, ay merong pananampok. Ito ang Panginoon Jesucristo. Lahat ng nananampalataya ng Kanya, taas ang kamay. Okay, invite mo na tayo sa kumalangin. Hallelujah, Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo, sapagkat Ikaw ay walang katulad. Ikaw na makapangyarihan sa lahat. Ikaw na mataas sa lahat. Ikaw na walang hanggan. Ikaw na aming Panginoong Diyos na aming tinatawagan. Karapat-dapat ka po, Panginoong Jesus, na tumanggap ng lahat ng papuri, lahat ng luwalhati, lahat ng pagpapala, lahat ng pasasalamat namin. At narito kami, Panginoon, upang ihayag sa iyo ang aming buong pagkakahain at pagkakatalaga ng aming lahat sa iyo. At sa aming pagtitipon na nasa iyong pangalan, kami po ay nagkakaisa at sama-sama na tumutulog sa iyo ngayon, Panginoon. Sapagkat wala kami ibang tinutulugan, wala kami ibang tinatawagan, wala kami ibang nilulukuran, wala pa kami ibang sinasamba, wala pa kami ibang pinadakila, kundi ang tanging pangalan ng Jesus na mataas sa lahat ng mga pangalan na binigay sa amin sa sinong ng langit na sumat namin ikaligtas. Kaya ngayon, Lord Jesus, ligapin mo po kami, pakinggan mo po kami, Panginoon. Kami po ay nagpapakumbaba, nagpapasako sa iyo, Panginoon Jesus. Bilang ikaw po ang may-ari ng aming lahat. Kaya, Panginoon, narito kami ngayon sa iyong paanan upang ihain talaga hindi lamang itong mga ikapo, hindi lamang itong mga salapi na ito, kundi ang aming lahat. Narito po ang aming buhay, narito po ang aming sambahayan, narito po ang aming kabuhayan, pawang nakahain para sa iyo, Lord Jesus. At dahil kami, Panginoon, ay nagkakaisa sama-sama na nagtitipon na nasa iyong pangalan. Ayon sa iyong pangako, Panginoon Jesus, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. At sa aming kalagitnaan, inihayag namin sa iyo, Panginoon Jesucristo, ang aming mga kahilingan, ang aming mga panawagan, ang aming mga pangangailangan, ang aming mga kakulangan sa iyo, Panginoon Jesus. Upang ikaw na po, Panginoon, ang siyang maging lahat sa lahat ng bawat isa sa amin. Bilang ikaw po ang pinuno ng lahat at ikaw ay sumasa lahat. Kaya nais namin, Panginoon, ngayon at punuin mo po kami ng iyong pagpapala. Paspusin mo po kami, Panginoon, ng iyong kalinga
ng iyong pagkukup, ng iyong pagtangkilik sa bawat sasabi. Kaya ngayon, Panginoon, amin ngayon pinangkin ang iyong mga katugunan sa mga pangangailangan namin na aming inayag sa pagtaas ng aming mga kamay. Kaya ngayon, Lord Jesus, Ikaw po ang magbigay ng wilaya doon sa mga nakagapos sa kasalanan, nakagapos sa bisyo, nakagapos sa bisyo ng sugal, bisyo ng alak, bisyo ng sigarilyo, at lahat ng uri ng kasalanan. Ikaw, Panginoong Hesus, ang aming tagapagpalaya. Ikaw, Panginoon, ang magalis ng gapos at talikala na pumipigil sa aming lahat upang maging lubos at ganap ang aming paglilingkod sa iyo, Panginoon Jesus. At doon, Panginoon, sa mga merong mga pangangailangan sa iba't ibang larangan ng aming buhay, pangangailangan ng kalusugan dahil sa karamdaman, Panginoon, aming inangkin ang lubos na kagalingan ng bawat isa sa amin na dahil sa iyo, mga latay, pinagaling mo na po ang lahat ng uri ng kasalanan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Pero din, Panginoon, doon sa mga merong pakikipagtunggali sa kasamaan ng sanlibutan na ito. At dahil sinabi mo, Panginoon Jesus, na ang sanlibutan na ito na puno ng kapigatian ay yun ang nagpagtagumpayan. Kaya mga sigalan kami sapagkat kami, Panginoon, ay kasama mo na nagtatagumpay laban sa pagkasamaan ng sanlibutan na ito. Kaya din, Panginoon, sa mga may kakulangan sa kabuhayan, kakulangan sa pananalapi, Ikaw ang aming Jehovah Jireh. Ikaw ang tagapagtusto sa lahat ng aming mga pangangailangan. Ikaw po, Panginoon, ang pumatagpo ngayon sa anumang pangangailangan sa pananalapi o mga bagay-bagay, Panginoon. Ikaw po, Lord Jesus, ang aming tagapagtustos ng lahat ng ito. At doon sa mga merong pagpapasyahan at hindi maalaman, Panginoon, kung ano ang landas na tatahakin, bigyan mo po kami ng karunungan upang maging tama ang aming landasin sapagkat kami, Panginoon, ay buong puso na nagtitiwala sa iyo. Hindi kami nananangan sa aming sariling kakayahan, kundi nais namin, Panginoon, bilang ikaw ang aming pastor, ikaw po ang umabay sa amin sa iyong landas ng katwiran, alang-alang sa iyong pangalan, na bawat hakbang na aming tatahakin ay hakbang na lalo pang palapit sa iyo at magbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Ano pa man, Panginoon, ang mga pangangailangan namin, pati po po, Panginoon Jesucristo, sapagkat inihayag na namin sa iyo ang mga pangangailangan na ito. We will cast all our cares upon you, for we know for sure that you care for us. So we just pour out our hearts before you, Lord Jesus, expressing all our needs, that by faith, by hope, and by love for you, we have already received your answers to all our prayers. At hindi lamang para sa amin, Panginoon, ang aming pinadalangin, kundi lahat ng aming kapananampalataya ng pagtatalaga ng aming lahat sa iyo. Nasaan man sila, ano man ang kanilang mga pangangailangan, narito man o
o nasa malayong lugar, Panginoon Jesucristo, kung paano ito kami kinakatagpo sa aming mga pangangailangan, gayon din sila. Katagpuin mo rin sila, Panginoon, upang kami po ay nagkakaisa na nagpupuri, nagpapasalamat, nagbibigay ng luwalhati sa iyong pangalan. Sapagkat alam namin, Panginoon, na mula sa iyong matamis at makapangyarihan na pangalan ay amin ang tinanggap ang mga tugon mo at panagpo po sa lahat ng aming mga pangangailangan. At ang bawat isa sa amin ang magsabi ng Amen and Amen. Ako po naman tayo lahat. Buksan ninyo ang inyong banal na kasulatan. Una sa Joshua chapter 3. Josue, sa ikatlong kabanata. At makasahin ko mula sa unang talata hanggang sa mga sumusunod. And Joshua rose early in the morning, and they removed from Shittim and came to Jordan, he and all the children of Israel, and lodged there before they passed over. Ito ay bago sila umuwi sa Jordan upang tumuo sa lupang pangako, at yung lupang pangako ay kanilang angkinin, sapagkat yung lupang pangako na ito ay binigay na sa kanila ng ating Panginoong Jesucristo. And it came to pass after 3 days that the officers went through the host, and they commanded the people, saying, when you see the ark of the covenant of the Lord your God, and the priests, the Levites, bearing it, then you shall remove from your place and go after it. Yung tinatawag na ark of the covenant dito, ito yung kabal ng tipan. Itong kabal ng tipan na ito, it's a box made of gawa sa acacia, at ito ay it's overlaid with gold, no? Na patungan ng ito sa lahat ng paligid. At kaya tinatawag ito na Ark of the Covenant ay sapagkat ang laman nito ay yung dalawang tipak ng bato ng pakikipagtipan ng ating Panginoong Jesucristo doon sa mga Israelita. Pakikipagtipan sapagkat sinasabi doon ng Panginoon na yung mga sumasalansang sa kautusan ng Panginoon ay kanyang dinadala ang kanilang katampalasanan mula sa mga magulang
hanggang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikapat na saling ng langit. Subalit yung mga umiibig naman sa Panginoong Kristo at tumutupad sa kanyang mga utos, siya naman ay nagpapahayag sa kanila ng kanyang pag-ibig. Hindi lamang hanggang pang-apat na salin ng lahi, kundi hanggang libo-libong salin ng langit. And to thousands of generations of them love you. Sabi ng Panginoon. Verse 4. Yet there shall be a space between you and it, about 2,000 cubits by measure. 1 cubic, roughly 1.5 foot, no? Mula dito hanggang sa Cebu. Dapat lumayo sila doon sa kabalang tipan sapagkat hindi nila maaaring hawakan yun. Kung inyong maaalala, yung kabalang tipan ay nakalagay doon sa Holy of Holies. No? Dakong kabalang-banalan ng tabernakulo noong sila ay naglalakbay doon sa ilang. At walang ibang makakapasok doon, kundi yung mataas na saserdote, minsan sa isang taon. Upang i-visit yung dugo ng hayop na isinakripisyo para sa kasalanan, una nung mataas na saserdote at nung buong bayan ng Israel. Kaya, kinakailangan malayo sila, about 2,000 cubits. Come not near unto it, that you may know the way by which you must go. Tinatanaw lang mula sa malayo yung kabal ng tipan. Bakit? Upang maalaman nila kung saan sila tutungo sa kanilang paglalakbay upang pumasok sa lupang pangako at angkinin yung lupang pangako na yun ay binigay na sa kanila ng Panginoong Jesucristo. That you may know the way by which you must go, for you have not passed this way heretofore. Yung kanilang lalakbayin ay hindi pa sila nakadaan doon. Ito ang unang pagkakataon na sila ay papasok sa lupang pangako. Kaya hindi nila alam ang daan. Subalit, kanilang mamasdan yung kabal ng tipan, the Ark of the Covenant from afar, so that they shall know the way wherein they should go. No? Yung Ark of the Covenant, yun ang guide nila sa kanilang pupuntahan. Yung isang significance ng Ark of the Covenant ay nandun yung presensya ng Panginoon. So anyway, ang nagkagay sa kanila ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya doon sa New Testament, sinasabi sa atin, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Ang ating pinamasdan palagi na siyang namumuna para sa atin sa lahat ng ating gawain, sa ating pananampalataya,
sa lakbayong pananampalataya, sa ating hakbang sa pananampalataya in our steps in faith. Ang ating pinamasdan palagi ay ang Panginoon sa Kristo. No? Siya yung pinamagayad natin sa ating journey in this earth. Verse 5, And Joshua said unto the people, Sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Magpakabanal kayo, sapagkat bukas gagawa ng himala ang Panginoon sa inyo. Sa mga tuwid, doon sa kanilang paglalakbay na yun, upang pumasok sa lupang pangako, ang kinin yung lupang pangako na yun, lahat ng mga nakatira doon na hindi all for Jesus ay kanilang alisin, papalayasin, at ang kinin yung lupang pangako na yun, na binigay na sa kanila ng ating Panginoon Kristo. Sa kanilang pagpasok doon, kinakailangan sila ay magpakabanal. They have to sanctify themselves, to prepare themselves for the miracle of the Lord. Bali natin ang ating banal na kasulatan sa Joshua chapter 24. And I'll start reading from verse 14. So, naroon tayo kanina, yung yugto na papasok ang bansang Israel sa pangunguna ni Joshua sa lupang pangako. At pagkatapos pangkin nila yung lupang pangako at kanilang pagpapahagi yung lupang pangako na yun. Sa bawat tribo ay si Joshua ay maganda na. At si Joshua ay tinitiyak niya na yung mga pumasok sa lupang pangako ay talagang all for Jesus. Kaya ganito ang nakatala rito. Now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood. Tinutukoy nito na Diyos-Diyosan, sinamba ng kanilang mga ninuno sa kabila ng ilog ay sapagkat doon naman sa pinanggalingan ni Amang Abraham across the river, sapagkat siya ay galing sa Ur ng Chaldea, at dyan sa Ur ng Chaldea ay daraan ka sa ilog ng Euphrates. Tatawid ka upang makapunta ka doon sa lupang pangako. Sinasabi nito ni Joshua, sino bang sasambahin nyo? Yung mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng ating mga ninuno o ang Panginoon? Now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve
the Lord. And the people answered and said, God forbid that we should forsake the Lord to serve other gods. For the Lord our God, He it is that brought us up and our fathers out of the land of Egypt, from the house of bondage, and which did those great signs in our sight, and preserved us in all the way wherein we were, and among all the people through whom we passed. And the Lord drave from before us all the people, even the Amorites, which dwell in the land. Therefore will we also serve the Lord, for He is our God. And Joshua said unto the people, You cannot serve the Lord, for He is a holy God. He is a jealous God. He will not forgive your transgressions, nor your sins. If you forsake the Lord and serve strange gods, then He will turn and do you hurt and consume you after that He hath done you good. And the people said unto Joshua, Nay, but us we will serve the Lord. And Joshua said unto the people, You are witnesses against yourself, that you have chosen you, the Lord, to serve you. And they said, We are witnesses. Now therefore put away, said he, the strange gods which are among you, and incline your heart unto the Lord God of Israel. And the people said unto Joshua, The Lord our God we will serve, and His voice will be obeyed. So Joshua made a covenant with the people, that they had set them a statute and an ordinance in Shechem. And Joshua wrote those words in the book of the law of God, and took a great stone, and set it up there under an oak that was by the sanctuary of the Lord. And Joshua said unto all the people, Behold, this stone shall be a witness unto us, for it hath heard all the words of the Lord which He spake unto us. It shall be therefore a witness unto you, lest you deny your God. So Joshua let the people depart, every man unto his inheritance. And it came to pass after this things that Joshua, the son of Nun, the servant of the Lord, died, being 110 years old, and they buried him in the border of his inheritance, in Timnath Serah, which is the mount in the Mount Ephraim on the north side of the hill of Gaz. And Israel served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders that overlived Joshua, which have known all the works of the Lord that He hath done for Israel. Kaya meron pakikipagtapat yung mga tao na ginawa. Pakikipagtipan nila sa Panginoon na wala silang ibang paglilingkuran, kundi ang Panginoong Diyos nila na nagligtas sa kanila sa pagkalipid, palaya sa kanila sa pagkalipid, nagdala sa kanila sa upang pangako, at nagpagbaka upang maangkin nila yung lupang pangako na bigay sa kanila ng Panginoon. At ang sabi na, paglilingkuran namin ang aming Panginoong Diyos. At sila ay naglingkod magmula kay Joshua hanggang mamatay si Joshua, hanggang yung
henerasyon na yun na nakipagtipan sa Panginoon ay mamatay din. Patuloy sila naglingkod sa Panginoon. Sapagkat meron silang pakikipagtipan sa Panginoon. It seems to have ended well. Subalit kung iyong pagpatuloy ang pagbabasa nito, and I'll ask you to turn your Bibles to Judges 2, the second chapter of Judges. And I'll start reading from verse 6. There's an overlap here between the verses that we have just read in the 24th chapter of Joshua with these following verses. Judges 2, mula sa ika-6 na talata. And when Joshua had let the people go, the children of Israel went everyone unto his inheritance to possess the land. And the people served the Lord all the days of Joshua, and all the days of the elders that outlived Joshua, who had seen all the great works of the Lord that He did for Israel. Lahat ng mga nakakaalam sa ginawa ng Panginoon sa kanila na pagdadala sa kanila mula sa pagkaalipin at mapalaya upang angkinin yung lupang pangako na yun. Lahat ng nakakilala sa Panginoon na gumawa ng himala na yun sa kanila, sila ay naglingkod para sa Panginoon. And the people served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders that outlived Joshua, who had seen all the great works of the Lord that He did for Israel. And Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died, being 110 years old. And they buried him in the border of his inheritance in Timnath-Heres, in the mount of Ephraim, on the north side of the hill of Gaias. And also, all that generation were gathered unto their fathers. So lahat ng mga kabilang sa saring lahi na yun, nakilala nila ang Panginoon, nakita nila kung paano magtimala ang Panginoon sa kanila, sila ay nabuhay at naglingkod para sa Panginoon. Hanggang silang lahat ay kinuha na ng Panginoon. They were gathered unto their fathers. Pero tingnan niyo ito. But there arose another generation after them, which knew not the Lord, nor yet the works which He had done for Israel. Pagkatapos mamatay ang lahat ng lahi na yun, na nakakilala sa Panginoon sa Kristo, at alam nila kung paano naghimala ang Panginoon sa Kristo upang sila ay hamuin mula sa Egypto at dalhin sa lupang pangako. Lahat sila naglingkod sa Panginoon. Pero kung lahat sila ay namatay, merong bagong lahi na sumunod sa kanila na hindi nila kilala ang Panginoon Jesus. Hindi nila alam ang mga himala na ginawa ng Panginoon sa kanilang mga ninuno. Verse 11, the children of Israel did evil in the sight of the Lord and served Baalim. And they forsook the Lord God of their fathers, which brought them out of the land of Egypt, and followed other gods, of the gods of the people that were round about them, and bowed themselves unto them, and provoked the Lord to anger.
And they forsook the Lord and served Baal and Ashtaroth. So pagkatapos, yung mga nag-all for Jesus, yung sumunod na generation, hindi nila nakilala ang Panginoon. Hindi na nila alam yung mga himala na ginawa ng Panginoon sa Kristo upang sila ay makarating sa lupang pangako at maangkin ang lupang pangako na ito. And that started again yung cycle of prosperity, sin, repentance, prosperity, sin, repentance, na istorya o kasaysayan ng Israel sa aklat ng mga Judges. Itong mga talatang ating nabasa, si Moses, patay na, kinausap ng Panginoon si Joshua upang pangunahan ang tribo ng Israel na angkinin to possess the land promised unto the tribe of Israel. At dito sa chapter 3 ng Judges, ng Joshua, ay makita natin na papasok na yung bansang Israel doon sa lupang pangako. Ang problema na nila ay they haven't walked that way before. It's a strange land, alien sa kanila, bago, no? They are onto unfamiliar grounds. Hindi nila alam kung paano pumasok. Paano ang lupang pangako na yun. Kaya ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Joshua, tingnan niyo yung kabanat-tipan. Kung aalis ang kabanat-tipan, umalis din kayo sa inyong kinalalagyan. Sumunod kayo. Upang maalaman ninyo ang inyong dadaanan sapagkat kailanman ay hindi kayo dumako sa lugar na ito. You have passed this way before. So, okay, sabi ko it's a way of saying, look unto Jesus. Diyan sa inyong paglalakbay ng inyong pananampalataya, tumingin kayo kay Jesus. Siya ang mag-guide sa inyo. Then, Joshua said, a very wonderful passage. Sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonderful works for you. Sa kanilang patuloy na pagsunod sa Panginoon, sa kanilang patuloy na pagtatalaga ng kanilang buhay sa Panginoon sa Kristo, ang Panginoon ang maghihimala sa kanila. Gagawa ng himalang Panginoon sa kanilang patuloy na pagsunod sa ating Panginoon sa Kristo by following the Ark of the Covenant o yung kaban ng tipan. Nung binabasa ko ito, I was taking a cue from the word of the Lord on how we, as the
the Trinitarian All for Jesus Church is going to proceed with our work in claiming the world for the Lord Jesus Christ. Sapagkat sa isang katuturan, yung Trinitarian All for Jesus Church, siya parang nasa isang dako na tinatawag na unfamiliar territory, unfamiliar grounds, a place which we have not passed before. We are going to claim the word for the Lord Jesus Christ. Subalit, sa mga nakapaligid sa ating pinalalagyan ng dako, we are treading on unfamiliar grounds. Why? Sapagkat tayo ay napapalibutan ng maraming nag-aangkin na iglesia ng Panginoong Jesucristo na nag-aangkin na sila ay Christ-centered, Bible-based, Christ-centered churches. Subalit yung kanilang mga panalangin, yung kanilang mga turo, it is inconsistent with their claims. Their doctrine, their prayers, betray their faith in the Lord Jesus Christ. Kaya tayo ay napapalimutan ng mga churches na supposedly nakapagtalaga ng buhay sa Panginoong Jesucristo. Subalit, kung pakinggan mo ang kanilang panalangin at kanilang mga turo, hindi nakatuon sa Panginoong Jesucristo ang kanilang panalangin at mga turo, mga aral. On the other hand, the Trinitarian All for Jesus, the place of the Lord God, is what it claims to be. No? Christocentric, Christonormative, or Christo-regulated, Christological. Christocentric sapagkat walang ibang tinutukoy, pinapatungkulan, walang ibang usapin sa Biblia, walang ibang pinag-aanungan sa Biblia, kundi ang Panginoong Jesucristo. At yan ang dahilan kung bakit yung mga ibang churches ay kumakalaban sa mga aral ng All for Jesus. Because they have not focused their faith, their hope, and their love unto the Lord Jesus Christ. Doon sa pagka-Christocentric ng Trinitarian All for Jesus Church, tayo ay dinadala natin ang mga tao na magkaroon ng pananampalataya kagaya ng mga pananampalataya
na iyong mga unang apostol na wala silang ipinangaral, wala silang ipinahayag, kundi ang Panginoong Heso Kristo. Whether in the book of Acts or even in the letters of Paul, mababasa mo palagi yung they preach Christ. They teach Christ. They preach Jesus. Para masatisfy ko lang yung curiosity. Quickly, kagabi, tinig ko yung concordance. And I found these verses to prove that the Apostolic Church taught nothing but Jesus. For example, Acts chapter 3, verse 20, chapter 4, verse 2, chapter 4, verse 10 to 12, including verse 18, chapter 5, verse 42, chapter 8, verse 5, verse 12, verse 35, chapter 9, verse 20 and 27, chapter 10, verse 36, chapter 11, verse 20, chapter 17, verse 3, chapter 18, verse 28, chapter 17, verse 3 and verse 18, chapter 28, verse 31, in the book of Romans, chapter 15, verse 19, chapter 16, verse 25, in the letter of Paul the first letter of Paul to the Corinthians, chapter 1, verse 23, chapter 9, verse 18, chapter 15, verse 12, 14, the second letter of Paul to the Corinthians, chapter 1, verse 19, chapter 2, verse 12, chapter 4, verse 5, chapter 10, verse 14, in his letter to the Ephesians, chapter 3, verse 8, in his letter to the Philippians, chapter 1, verse 15, verse 16, and verse 18, in his letter to the Colossians, chapter 1, verse 27 to 28, in his letter, first letter to Timothy, chapter 6, verse 3, and so on. You can check your concordance. And you will see that all they preached was the name of Jesus. All they taught was Jesus Christ. Ganyan yung unang church. No? That's what we would like to do in an unfamiliar territory. To restore the church built by the Lord Jesus Christ to the faith of the first apostles. Kaya tayo napapalitiran ng mga iglesia na iba ang katuruan. Because many of the churches now have strayed away from the teachings of the Apostolic Church. Teachings that is focused on the Lord Jesus Christ. Our founding and pioneering Archbishop, Reverend Edilberto C. Medina, has left with us a legacy of a distinguishing foundation of biblical truth, which is the Christological, Christocentric, Christo-normative teaching of the Lord Jesus Christ, and conforming to the everlasting covenant of God the Father, and God the Son, and God the Holy Spirit, that all fullness should dwell in Jesus Christ, God the Son, the Almighty Lord God the Son, incarnate and perfect man, and justly appropriating all in all, the only Savior, one Mediator, the eternal High Priest, the only way, the only life, and the only
our everlasting glory. Bakit Christocentric? Magmula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, iisa lamang ang pinapatungkulan, isa lamang ang usapin. Doon sa John chapter 5, verse 39 to 40, and I often quote this unto you, kahit doon sa lumang tipan, ay yung lumang tipan nagpapatuto patungkol sa ating Panginoon sa Kristo. Doon sabihin ng Panginoon, salikskin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat sa mga yan ay inaakala nyo na kayo ay magkaroon ng buhay o walang hanggan. Subalit, sabi ng Panginoon sa Kristo, ang mga yan ang nagpapatuto sa akin at ayaw na naman pumunta sa akin upang kayo ay magkaroon ng buhay. But these are they which testify of me, meaning the Scriptures. And you will not come to me that you might have life. Sabi pa ng Panginoon sa Kristo doon sa kanyang mga laga, especially those two disciples who walked with him to Emmaus. These are the words which I have spoken unto you while I was yet with you. Sabi ng Panginoon, that all that was written of me in the law of Moses and in the prophets and in the Psalms should be fulfilled. Sa mga tuwing yung lumang tipan, which is roughly divided into three divisions. The law of Moses, the prophets, meaning the minor and the major prophets, the Psalms, the book of wisdom ni David at ni Solomon. All of those were written concerning the Lord Jesus Christ. And everything that were written there were fulfilled by the Lord Jesus Christ. Sa mga lumang tipan, walang ibang pinapatungkulan kami ang Panginoon sa Kristo. Canon of the New Testament, isa pa rin ang pinapatungkulan. Kaya sabi ni Apostol Juan, that these are written that you might believe that Jesus is the Christ, that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you might have life in His name. Sinasabi pa ni Apostol Juan, I'm writing this unto you, that believe on the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may believe in the name of the Son of God. Sa mga tuwid, sa lumang tipan, sa bagong tipan, natala ang lahat patungkol sa Panginoon sa Kristo upang tayo ay magkaroon ng buhay na nasa kanyang pangalan. Isa lang ang mensahe ng Bible. Believe in the Lord Jesus Christ, and you will have eternal life. Old Testament, New Testament, the same message. Kaya yung Bible ay Christo-centric. Everything is focused on the Lord Jesus Christ. Yung Bible, tinuturo sa atin na it's Christo-normative, Christo-regulated, sapagkat yung buhay natin ay dapat mayayon sa panukat, pamantayan ng ating Panginoon sa Kristo.
should be based on the rule, norm, guideline, the law of the Lord Jesus Christ. Doon tayo mabubuhay. Kaya kung sinasabi ng Bible, anuman ang inyong gawin sa gawa o sa salita, gawin yun alang-alang sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Nagpapasalamat sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. And then succeeding verses, I'm talking about Colossians 2. Siya sabi ngayon, whatever you do it as unto the Lord and not, do it heartily as unto the Lord and not as unto men. Bakit? For of the Lord you shall receive the reward of inheritance. Why? Because you serve the Lord Christ. Sa mga kapatid, lahat ng ating gagawin ay naayon sa pamantayan, patakaran, panukal ng ating Panginoon sa Kristo. And I've often talked about you. What would Jesus do? Pag si Jesus ay nasa ating lugar, kung ikaw nag-iisip, ano ang gagawin ko dito? Kaya naisip mo, kung si Jesus ang narito sa lugar ko, anong gagawin ko? Kung anong gagawin ni Jesus, yun ang gagawin ko. Yan. Kaya, WWJD, what would Jesus do? Whatever Jesus would do, that's what I will do. So yung ating buhay ay regulated. No? It is according to the norms of the Lord Jesus Christ. Hindi ka gagawa ng isang bagay na hindi gagawin ng Panginoon sa Kristo. Yung biblical teaching pa rin may tinuro sa atin ng ating founding pioneer Archbishop, si Reverend Benito. It's also Christological. Dahil yung pangangatwiro natin, yung ating karunungan ay dapat nakapatay sa kaisipan at katwiran ng ating Panginoon sa Kristo. That's why in the Bible you can read, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Kung anong kaisipan ni Kristo, yun din ang dapat natin maging kaisipan. Kung ang Panginoon sa Kristo, yung sinasabi sa Philippians 2:5, that this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Yung kaisipan ni Kristo doon ay pagpapakumbaba o siya'y maging masunurin sa Diyos. Na lahat ng hinihingi ng Diyos ay kanyang ginampanan para sa atin. Kaya tayo rin mabubuhay din sa ganoon na kaisipan. Na tayo ay nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, nagpapasakop sa Kanya, at maging masunurin sa Kanya. Sapagkat bagaman ang ating Panginoon sa Kristo ay uring Diyos, hindi niya ito pinananawagan na manatili sa kanyang pagiging kahit sa kanyang kalalagayan doon sa kaluwalhatian. Kundi siya ay naparito, nagpakubaba, nagkatawang tao, siya nasumpungan bilang alipin, at bilang alipin siya naging masunod sa Diyos. At yun ay ginawa niya para sa bawat sasabi. So that before the eyes of God, we have been considered righteous. Because we have
with the righteousness of the Lord Jesus Christ when we put our faith in the Lord Jesus Christ. Ang sinasabi ng Bible, He who knew no sin was made sin for us, that we might be made the righteousness of God. Saan? In Him. Kung ikaw ay nagpasakot na kay Kristo, you're in Him, then you are clothed with the righteousness of the Lord Jesus Christ. Ayun ang ating recite, wala daw sariling katuwiran, batay sa kautusan, kundi batay sa pagsampalataya ng Panginoon sa Kristo, yung tanging katuwiran na matanggap-tanggap sa Diyos. So, yung biblical teaching ng All for Jesus ay Kristo-centric, nakapokus kay Jesus. Kristo-regulated, ayon sa pamantayan, panulat ng Panginoon sa Kristo. Christological, ayon sa kaisipan at katwiran ng Panginoon sa Kristo, because He is inviting all of us. No? Come now, let us reason together, that though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. That though they are red as crimson, they shall be white as wool. Gusto ng Panginoon, makipagkatwiran ka sa Kanya. Sa iyong pagkikipagkatwiran sa Kanya, mapapatunayan mo na ikaw ay makasalanan at kailangan mo ang katwiran ng Panginoon sa Kristo. Hindi mo may liligtas sa iyong sarili. Kailangan mo ang tagapagligtas at wala mo bang tagapagligtas kundi ang ating Panginoon Yesu Kristo. Ang ating founding Archbishop and pioneering Archbishop ay inilahan niya itong mga teaching na ito sa tatlong, and it was volunteered by Bishop June Palon. And if you want to get a copy of these three books, you can always work it out with him. No? Itong yung katuruan sa Bible, kinuha ni Reverend Medina. He outlined it for easy reading and comprehension. But the writings have vividly put out a picture of truth in these three books, no? The distinguishing creed and statements of faith of the Trinitarian Lord of Jesus, Ecclesia of the Lord God. Pangalawa, yung Trinitarian All for Jesus Church Code at yung All the Truth. Yung Church Code, kung tingnan mo lang tayo, nakala mo, it's just a book of church administration, but it's not. Kung basahin mo yun, para ka nagpa-Bible study. Dahil underlying all those administrative procedures in church administration, nakalagay yan yung biblical basis, bakit ganon ang paraan ng pamamalakad sa loob ng iglesia. So, basahin mo itong tatlong aklat na ito, na lahat ito ay hango sa aral ng banal na kasulatan, ay lalo mo ma-appreciate yung aral ng banal na kasulatan. Ito ang dahilan, kagaya yung ginawa ni Joshua,
na hinihingi niya sa mga tao na magpagtipan sa Panginoon. Magpagtipan sa Panginoon na wala silang ibang paglilingkuran kundi ang Panginoon. And we all know that the God that manifested Himself directly to the nation Israel in the Old Testament is the Lord Jesus Christ, the great I am. Nakipagtipan sila sa Panginoon sa Kristo. Doon sa mga nakakilala kay Jesus at lahat ng mga himala na ginawa ng Panginoon sa bansang Israel. In the same way, dito rin, we have asked you to study and come into a covenant with the Lord Jesus Christ. Ano ito? Yung common bond. Yung pakikipagtipan natin sa Panginoon sa Kristo. Our common bond with the Lord Jesus Christ. Ito ay, this is renewed every 7 years. No? And many of you have signed. And I trust the blessings of the Lord are already with you. The moment you have signed your name, covenanting with the Lord, committing your all to Him, to serve Him and to love Him, ito yung sinasabi ni Joshua na the Lord will do great works for you. Sa Bible, madalas, ang Panginoon, nilalagay niya yung kanyang mga lagat sa isang sitwasyon na ipit. Sa isang sitwasyon na walang maidulot ang sanlibutan. Upang doon ay makita ng kanyang mga lagat na kahit pagkaitan sila ng sanlibutan, mayroong Panginoon sa Kristo na nagpapala sa kanila. Kung tignan mo ang All for Jesus ngayon, ikumpara lang sa mga mega churches ngayon, napakaliit. Inconsequential. Pero, yung mga lagad ng Panginoon, kahit kukunti ang kanilang kaya, kapag ibinuhos nila ang kanilang pananampalataya, ibinuhos nila ang kanilang paglilingkod sa Panginoon sa Kristo, ang Panginoon sa Kristo, kinukuha niya yung kakaunti na kaya nila, pinaparami upang marami mapagpala. Minsan hinirang ng Panginoon sa Kristo yung bangka ni Pedro. At kahit sila Pedro ay walang mahuli ng mga isda, nung sa huli ng Panginoon ng kanyang bangka, sabi ng Panginoon, let your nets down. Cast your nets down. Sabi ni Pedro, Panginoon, pag damag kami, wala kami huli. Si Pedro, fisherman, alam niya. Pero dahil sinabi ng Panginoon, they cast their nets. And they had a great catch. Pagdating naman doon sa John chapter 21, after the resurrection of the Lord Jesus Christ, pagdamag sila Pedro, wala na mahuli.
Dumating ang Panginoon. Sige, cast your nets down. Panginoon, wala kaming mahuli magdaman. Pero sumunod sila sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, pag-ahon ng kanyang nets, napakaraming huli. The world is responded unto the disciples of the Lord Jesus Christ. But when the disciples gave their all to the Lord Jesus Christ, yung kukunti nila, kinuha ng Panginoon para maparami at maraming mapagpala. That's how I look at it. Oh, mabuti na makita na sa lipunan na wala tayong kaya. Para kung maghiwala ang Panginoon, alam nila, hindi tao ang buwan, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Mabuti nga, para matingkad na matingkad sa observation ng mga tao na ang gumagawa sa all for Jesus ay hindi kaya ng tao. For we are deficient on ourselves. We are not sufficient of ourselves. Sabi nito, we are deficient. That's why we have become dependent on the Lord Jesus Christ. Sabi ng Panginoon, hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kahit na ating gawain ng pagpapayan ng all for Jesus teaching, it's an uphill climb, no? And there's a very steep opposition to the all for Jesus teaching. And yet, we should not forget what the Lord said for us, that we can do all things through Jesus Christ who strengthens us. Kaya, bagaman tayo nasa isang unfamiliar grounds, yet we can claim those grounds. We can claim the world for the Lord Jesus Christ. Not because we can do many things. Sapagkat kung makaya natin lahat yan, nasa lang gawa ng Panginoon sa Kristo. If we can do all of those things for the Lord Jesus Christ, nasaan ang Panginoon sa Kristo sa picture ng ating buwan? Sapagkat pagaman may someone has sown, no? We have sown, we have watered, but it's not us who give the increase. It is the Lord Jesus Christ who gives the increase. Hindi natin gawain. Pero meron tayong gawain na tayo mag-asik, magdilig, ihanda ang lupa, magbungha ng lupa, but the Lord will give the increase. Kaya hindi tayo nakatingin. Let's look beyond what we can do. No? Let's look beyond what we have. Let's look at the Lord Jesus Christ. Siya yung higit ng kapangyarihan. Kung ano man ang pinagkakailan ng salimutan sa atin, kung ano man ang hindi maibigay ng salimutan sa atin paglunsan ang gawain ng Panginoon, the Lord will provide for all things so that we shall lack nothing. Ang kailangan lamang ay sinasabi ni Joshua, sanctify yourselves. How do we sanctify ourselves? Let's commit our all to the Lord Jesus Christ. Wala tayong sariling sanctification. No?
wala tayong sariling kabanalan. Ang tanging nagpapabanal sa atin ay ang Panginoon sa Kristo. And the way to sanctify ourselves is to commit our all to the Lord Jesus Christ. Whatever we do it all alang-alang sa Panginoon sa Kristo. Let's look beyond ourselves. Let's look beyond what the world can offer. Because beyond that, that's the realm of the miracles of the Lord Jesus Christ. Ngayon, napakaganda sana ng ending ko yung kay Joshua. Kaya lang, ang problema, pag nung namatay na lahat, yung pagtipan kay Jesus, yung mga nagtalaga ng kanila kay Jesus, merong lahi sa kanila na there arose a generation which knew not the Lord, nor the works of the Lord that He did for His name. Meron ng lahi na hindi nakakilala sa Panginoon. That's something that the bishops are concerned with and are trying to guard against that event. Na pag itong lahi na ito na talaga kay Jesus, yung mga anak natin, lumaki, hindi nakakilala kay Jesus. Na wala na yung aral mula sa Biblia na ating pinakalan. Wala na yung aral ng Panginoon sa Kristo. And that's the reason why we're trying to exert effort to support the youth, this new generation, to get to be witness in the Word of our Lord Jesus Christ. Sapagkat pagkatapos ng lahi na ito, lahi ko matanda na, umuwi ba sa inyo, mas bata. Pero yung mga batang-bata, yung coming up generation, kinakailangan mahuhod din sila kung paano tayo hinubog ng Panginoon sa Kristo, mahuhod din sila sa aral, turo, salita, kalooban ng Panginoon sa Kristo. Para masabi natin, kagaya sinasabi ni Moses, no? Lord, Thou hast been our dwelling place. From generation to generation to generation to generation. Dapat yung pananampalataya ng Jesus sa Biblia, ang pananampalataya kay Jesus sa Biblia, nagpapatuloy na sa saling lahi. And so that's how I think we should proceed, based on what we know about the life of Joshua, the generation that committed their all to the Lord Jesus Christ through a covenant. Dapat itong mga kabataan na ito ay ating mahuhog ngayon sa salita ng Panginoon sa Kristo. Let me just make 3 points. And then I'll close. Una, we have a great legacy from our founding
finally as Bishop Reverend Medina. And we can be top theologians. Because we have that creed, we have that code, we have that cause. But if we have not truly brought our all to the Lord Jesus Christ, then we have missed everything. It would be like reading the whole Bible, the Old Testament and the New Testament, but we miss the Lord Jesus Christ. Kinakailangan may talaga natin ang ating lahat sa Panginoon Kristo. Wala tayong kaligtasan hanggang hindi natin ay talaga ang ating buhay sa ating Panginoon Kristo. Upang si Jesus na ang ating kaligtasan, buhay na kalagpugan at kalwalatian ng magpakayang naman. Pangalawa, totoo, we may have sown, we may have watered, we may have planted, but unless our Lord Jesus gives the increase to all our sowing and caring in the field, our efforts will be put low. Mababalawala lahat. Because we are not sufficient by ourselves. If we can do the work by ourselves, then where would Jesus be in all of this? We are completely dependent upon Jesus, trusting Him with all our heart and not leaning on our own understanding, but acknowledge Him in all our ways. We have entered this alien territory which we have not passed before, and we do not know the way without the underlying commitment of all our labors in the Lord Jesus Christ. By prayer and supplication, we cannot do anything, but we can do all things through Christ who strengthens us. We can only be world overcomers when we are with Jesus, who said, "Be of good cheer, for I have overcome the world." Let us therefore consecrate ourselves and commit all our undertakings to Him, and Jesus will do wonders for us and for His glory. Pangatlo, we are living the last days. Time is running out. But there is still lots of room in the paradise, in the Father's house. What Jesus is building in the Father's house are waiting to be possessed, occupied, and filled. Let us strive to build the body of Christ that will be ushered into an abundant entrance into the everlasting glory and everlasting kingdom of our Lord Jesus Christ. The second coming of our King of Kings and our Lord of Lords, Jesus Christ, is imminent. We are the Lord's servants. We are the Lord's servant, and the time of reckoning for what He has entrusted to us is at the doorstep. What we do with the Lord's resources will determine if we are His good and faithful servants, or if we are the dreaded, wicked, and unprofitable servants. It is my earnest and fervent prayer that when the Lord Jesus Christ comes again, we will hear from His sweet lips, "Well done, my good and faithful servant. Enter ye into the kingdom that was prepared for you before the foundation of the world." So ito yung paraan natin sa ating gawain sa Panginoon, sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Yes, we are in familiar territory. Maraming kumakalaban sa all for Jesus doctrine. Subalit, the Lord will do great miracles for each and every one of us. If we just sanctify ourselves, commit our all to Him, He will do great works for us. Let's continue. Yung mga hindi pa nagpag-covenant kay Jesus, I urge you, study the common bond. Sa
ni Joshua, kung narapat na kayo maglingkod sa Panginoon, maglingkod kayo. Kung hindi maglingkod kayo, may ba? You choose. Those who have not yet committed their all to the Lord Jesus Christ through that common bond, we urge you to study the Word of God, study the terms of that common bond, of that covenant. And I urge you to commit your all to the Lord Jesus Christ, so that all the wonderful works of the Lord Jesus Christ will be upon your life. Itong kabataan mga ito, patuloy natin silang bubugin sa salita ng Panginoon. Some of us will be passing the baton to them and continue the race, the Christian race for us. But they have to hold on to that baton. Yung baton na yan, all for Jesus teaching, pagtatalaga ng ating lahat sa ating Panginoon sa Kristo. Sapagkat ito yung naayon sa eternal covenant ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, na walang ibang pagtalagahan ng nilikha, kundi yung kaisa-isang mediator, kaisa-isang eternal high priest, yung kaisa-isang the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father but by the Lord Jesus Christ. So, commit your all to the Lord Jesus Christ. And the Lord Jesus Christ will do great works for you. Not only for you, but for everyone that is within your influence. So, bow down our heads, pray. Habang while our heads are bowed down,